So kabakal, doon sa isang nag-comment sa atin na nag-request ng setup dito sa ating ProNews machine, ano? Basic setup. Kasi ito raw yung ginagamit niya sa trabaho at siguro hindi pa niya masyadong kabisado. So ito, ina-advise ko rin na sa mga in the future, sa mga gustong pumunta ng Europe or nakikita ko rin to sa mga parte ng New Zealand, Australia. So that means itong ProNews machine is talagang kalat na din, ano, at mas ginagamit ng mga fabrication and iba pang mga industry. So mas makakatulong din ito sa mga baguhan na hindi pa sanay dito sa ProNews. Baka ma-encounter nyo rin ito sa mga future na application nyo, future na trabaho ninyo. So makakatulong din itong video na ito, kaya pwede nyo i-save, okay? Basic lang ang ituturo ko ngayon dito sa sa tutorial na to. Tapos sa next part ng aking video, yung advanced na. So pero ngayon, para dun kay kabayan na message sa akin na gusto magpaturo ng pag-setup nito, ito muna yung ibibigay ko sa basic setup, okay? Punta muna tayo sa interface sa home. Ito yung pinaka-home interface, no? Dito makikita mo yung iba't ibang process, no? Under ito ng lahat ng Mi'kmaq, pero makikita mo dito yung kanyang pictures. Ito yung iba't ibang pictures na pwede niya pang ibigay as fully automatic welding machine, okay? So itong pulse, tinatawag nilang Mi'kmaq Pulse Synergy. Ang purpose niyan is para ma-prevent yung sobrang init ng bakal. Hindi siya nagbibigay ng sobrang init. Maganda yung flow ng kanyang wire, amperage at voltage. Synchronized machine to. So magkasama na yung voltage at saka ang amperes. So ang purpose niyan is para mag-welding ka ng hindi masyadong mainit. Less heat ang binibigay niyan, less heat. So dito less spatter din yan kapag winelding mo, less spatter. Pero depende pa rin sa setup yan. Tuturo ko sa huli yung pinakadalawang importanteng setup talaga sa machine na to na dapat mong maintindihan. Dinedemo ko lang tong part na to para din maintindihan ng iba kung ano yung mga gamit niyan, ano. So ito ginagamit to kadalasan sa cupping o sa mga dinudukot na welding para di masyadong ma-spatter, no. Okay, lipat naman tayo sa pangalawa. Mi'kmaq PMC, kalimitan ginagamit to sa robotics, mga robotics weld. Ang purpose naman nito, mabilis yung wire niyan. Kung malalim yung pipill up mo, mabilis niya lang mapipiling, mabilis niya lang mapupuno. Ang disadvantage, medyo may spatter ng konti, okay? Tsaka medyo malakas yung power na binibigay niya kumpara dito sa iba. Mas mainit. So ginagamit ko din yan, kahit di ako robot, ginagamit ko yan. Depende sa sitwasyon. Kung medyo malalim yung aking naging fill pass, kailangan ko siyang gamitin para mas umumpok. Ngayon, kapag medyo tama lang, itong MIG pulse ang ginagamit ko. Kasi ito, maumbok talaga ang welding niyan. Okay? Mang standard natin na welding. Standard. Yung pangkaraniwan ba ng welding machine na makikita mo, yung mga semi-automatic, yung may voltage at saka amperes na magkahiwalay, gaya ng dinidemo kong iba, semi-automatic. Ito yon, puro standard lang yan. Wala silang features nito. Ngayon, ang standard naman, yan yung ginagamit namin para mag-root pass kapag UT. Kasi ang features naman itong standard is mas maganda yung hukay niya. At mas kita mo yung, mas detalyado yung kanyang portion na hinuhukay. So kung ibibibing mo, kitang-kita mo talaga na hinuhukay niya yung mga dumi. So ito yung purpose ng standard. Okay? So lipat na tayo dun sa ano. Gusto kong ituro na features. Ito. Ito yung pinaka-importante sa lahat na dapat mong matutunan kung ikaw ay baguhan. Okay? Dapat mo itong tandaan. Nakikita mo ba yan? Pulse Dynamic Correction. Guys, tandaan nyo mabuti. Screenshot nyo. Hindi pwedeng magkapalit yung dalawa sa setting yung sasabihin ko. Okay? Ang pulse dynamic correction, dapat lagi siyang naka-positive. Or zero is okay. But wag kayo magne-negative. Ano ba ang purpose niyan? Yung pulse dynamic correction natin is siya yung nagbibigay ng lapad ng ating welding. Lapad at umbok. Okay? Kapag sobra ang negative niyan, napakaliit na ng bibigay niyang lusaw sa dulo. Okay? So dapat lagi naka-positive yan. Lipat tayo dito sa arc length correction. Ito pumapasok dito yung voltage, no? Ito yung lumulusaw sa dulo ng ating wire. Guys, importanteng tandaan nyo,
dapat laging naka-negative yan. Wag na wag nyong ipapositive yan. Kung ayaw nyo magkaloko-loko yung wini-welding nyo. Kasi kapag nag-positive kayo niyan, parang ipinatong lang na bubble gum doon yun sa bakal yung inyong winelding. Hindi magpe-penetrate. So, ang purpose ng adjustment natin ng negative is para mag-penetrate siya. Okay? Magpe-penetrate. Kapag isiniro-siro mo yan, parang tubig lang yan. Okay? Napaka-importante na tandaan nyo na laging naka-negative yan. Ngayon, ano ba ang ratio? Kung meron kang 200 amperes, kung 200 amperes ka, ang ratio natin is 2.0, okay? So, ibig sabihin, 100 is to 1. Negative, ha? Negative, not positive. Laging negative. Ina-advise ko na laging negative. Pwede pa kayong tumaas ng negative. Pwede nyo pang itaas. Ang problema, the more kayo nagtataas ng negative, the more nagkakaroon ng spatter. Tumitigas na yung wire. Okay? Tumitigas. So, kasi negative eh. Kung positive, lalambot. Eh, voltahe ito eh. So, tumitigas. Ibig sabihin, medyo ma-spatter na. Pero lumalalim yung penetration. So, yung dalawang yan, guys, i-screenshot nyo, hindi pwedeng magkapalit, tandaan nyo yung pangalan, dahil yan ang pinaka-importanting setup sa machine na to, para mapaganda nyo yung timpla. So, sana naging malinaw. Sa mga susunod nating tutorial, yung advanced features nito, tuturo ko naman yung mga paggamit dito sa job. Okay? Kung paano sineset up yung job. At saka yung ibang components nitong machine na to. Kung ano yung ibig sabihin ng mga 4-stroke, 4-step mode, special 4-step. Yan, ituturo ko yan. Pati yung ibang components, kung paano sineset up yung alignment natin. Kailangan nyo rin yan i-align. Okay? Tapos yung iba pa. So, advanced yan, okay? So, sana ito lang video na ito nakatulong dun sa isang nag-request sa akin, okay?